sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. 4 na minuto na makalipas ang ika-6 ng umaga. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ngayon ng Lunes, January 5, 2026. Sa ulo ng ating ACS Balita. Businessman Ricky Razon pasok sa pinakamayaman sa Southeast Asia noong nakaraang taon. Tiket na nanalo ng higit 288 million jackpot prize sa Grand Lotto 655, taga Cebu. Venezuela, pansamantalang pangangasiwaan ng Amerika matapos arestuhin si President Maduro. Philippine Embassy sa Iraq inilunsad ang Arabic translation ng No Limit Tangere. EDSA busway sa Makati na sumailalim sa rehabilitasyon, binuksan na ng DPWH. At estudyante ng PLM na nirecruit ng NPA natagpo ang patay sa Occidental Mindoro. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Uy, Tina, saan ka na? Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:07 na ng umaga, pasok sa upper tier ng mga bilyonaryo sa Southeast Asia noong 2025 ang ports, gaming at infrastructure tycoon na si Tito Ricky Razon. Oy, Tito Ricky! Tito Ricky Razon. Si Razon na nasa ika-9 na pwesto sa Southeast Asia ang itinuturing na ngayong pinakamayamang Pilipino. Matapos pumasok sa regional top 10 na may net worth na $13.3 billion ayon sa Forbes Billionaires list. Si Razon ang pinakamalaking independent terminal operator sa buong mundo. Ang International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI. Karamihan sa mga pumasok sa top 10 ay Indonesian at Thai tycoons, ngunit may nakalusot din mula sa Vietnam. Gusto mo bang malaman kung sino-sino sila, Kantina? 10 itong mayayaman sa Southeast Asia na to eh. Nahanap ko yung Nolasco, wala eh. Wala yung pangalan mo dito eh. Wala. Baka may baha dyan. Baka. Nag-uubos pa ng pera yon. Samantala, instant multi-millionaire ang isang mananaya mula Cebu. Makaraang manalo ng higit 280 million pesos sa Grand Lotto 655 jackpot. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office,
Tumama ang taya nito sa winning combination number na 13, 42, 6, 45, 24 at 33. Samantala, 47 mananaya naman ang nanalo ng tig 100,000 pesos matapos makuha ang 5 sa naturang 6-digit winning numbers. Para maklaim ang premyo, kailangan lamang magtungo sa main office ng PCSO sa Mandaluyong City at magpresenta ng 2 valid IDs. Huwag yung paplantyahin, ha? Yung ticket, naalala mo ba yung naplantyan ticket? Nalukot, oo. Oo, nagkamali daw eh. Parang nung pinlantya, nabura. Oo, mabilis kasing mabura yun. Pambira itong ticket na kaya ingatan niyo yan. Alas 6:09 na umaga, kinumpirma ni US President Donald Trump na sila muna ang magpapatakbo sa Venezuela matapos dakpin ng presidente nitong si Nicolas Maduro. Ayon kay Trump, gagawin ito ng Amerika hanggang sa maaari na magkaroon ng ligtas at maayos na transition of power. Kasabay nito, binanggit din ni Trump na papasukin ng US oil companies ang Venezuela para pagkakitaan ng publiko ang aayusin nitong oil infrastructure. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. Ang pakialamerong si Donald Trump, ginawa din ng US President ang pahayag makaraang maglunsad ng military operation ang mga kano para mahuli si Maduro na naharap sa akusasyong narcoterrorism sa Amerika. Matatanda ang una nitong itinanggi ni Maduro at idiniin na gusto lang ni Trump na kontrolin ang oil reserve ng Venezuela na tinaguri ang pinakamalaki sa buong mundo. Hindi ba ito na nga yung inaamin ni Donald Trump ngayon na papasukin ng mga kumpanyang Amerikano ang Venezuela para dun sa langis oil nito. reserve, oo. Hindi ba? Kung ano-ano pang kwento ginawa nito tungkol sa narco-terrorism, gusto niya lang pala langis. Sinasabi nga daw na kinidnap yan at hindi inaresto. Oo, may ganong mga akusasyon Kasi, dahil nga dyan sa interes ng US. Katulad nito, Tina, kung bakit kuya ba natin ang mga kano? Diba? Basta ba gusto nilang pasukin ng isang bansa, pwede na nilang pasukin? Yun nga, para bang sinakop Yun ang dating Ganon. Kaya naku, mamaya, pag-usapan natin to ng mahaba-haba. Ito pong ginawa ng Amerika na to, pinasok po nila ang isang sovereign nation at kinuha ang leader nito sa in the guise of enforcing a warrant of arrest na inilabas ng isang US court. Mga kababayan, kung papayagan na lang ng mundo ang ginagawa ng Amerika na ganito, nakakabahala. Samantala, ito inilunsad ng Embahada ng Pilipinas sa Iraq ang Arabic translation ng No Limitangere ni Dr. Jose Rizal. Ayon sa Philippine Embassy, ito ang kauna-unahang pagkakataon na isinalin ang No Limitangere sa wikang Arabic na ginagamit ng higit 4 na milyong tao sa buong mundo. Ang Arabic translation ay kinumpleto ni Professor Dr. Riyad Mahdi Hasim Al-Najjar at pinondohan ng Philippine Embassy, Department of Foreign Affairs at National Historical Commission of the Philippines. Git ng embahada, target itong gawing available sa publiko ngayong taong 2026. Sa ngayon ay naisalin na ang No Limitangere sa higit 40 wika kung saan pinakahuli rito ang Arabic edition. Alas 6:13 na ng umaga, naimbag bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayon, gising na. Binuksan na ng DPWH ang inayos na bahagi ng EDSA busway sa Makati City. Bahagi ng patuloy na rehabilitasyon sa nasabing pangunahing lansangan. Dahil dito maaari ng daanan ng southbound lane mula Taft Avenue hanggang Orense. Gayon din ng northbound lane mula Magallanes Avenue patungong Orense. Ayon sa DPWH, tuloy pa rin ang pag-aspalto sa natitirang bahagi ng busway, partikular sa
southbound mula Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard at northbound mula Rojas Boulevard hanggang Magallanes Avenue. Patuloy pa rin tinatapos ng DPWH ang paglalagay ng pavement markings sa nasabing lugar. Samantala, inanunsyo din ng DPWH na simula ngayong araw ay isasagawa ang rehabilitasyon mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang hindi maabala ang mga motorista. Wala bang ibinigay na video yung DPWH? Wala pa. Oo, wala. dapat may video tayo niyan para makita natin kung anong naging itsura nung at least ilang araw yan kantina, 24, di ba? 24 Mula days. Oh. December 24. Okay. Mula December oo. 24 hanggang ngayong umaga, 'di ba ngayon ang ngayong umaga ang talagang pagbubukas ng at least nung portion na 'yon Sa Makati. mula Ross Boulevard hanggang Orense. Hanggang Orense Makati doon sa may MMDA. Mamaya po, meron po tayong follow-up dyan at pasisilip lang natin sa ating RH reporter na may kasamang video. Ay, baka video na MMDA, meron na. Wala pa. Wala pa Sulat, rin. meron pa? Meron na. Wala pa rin. Wala Patay pa rin. tayo dyan. Tayo dyan. Kaya mo na. Suko na ako. Samantala, patay na ng matagpuan sa Occidental Mindoro ang isang mag-aaral ng pamantasan ng lungsod ng Maynila na napag-alamang nirecruit umano na maging kasapi ng New People's Army o NPA. Kinilala ang biktima na si Jerlyn Rose Doydora, BS Secondary Education student ng PLM at Deputy Senior Officer at General Secretariat ng Kabataan Party List. Ayon sa ulat, inatake ng sakit si Jerlyn matapos sumabak sa serye na mabakbakan sa Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Ngunit sa halip na tulungan ng kanyang makasamahan, ay pinabayaan lamang ito sa kalunos-lunos na kondisyon. Dito na siya natagpuan ng mga sundalo na nakahandusay at wala ng buhay. Dahil sa masukal na lugar kung saan iniwang mag-isa si Jerlyn, napilitan ng mga tropa ng gobyerno na gumamit ng 203rd Brigade at 201st o Black Hawk 21D ng Black Hawk helicopter para makuha ang kanyang mga labi at mabigyan nga ng maayos na libing. Alas 6:16 na umaga. Susunod! Tito Boy! Kumusta kaya ang presyuhan ng bilihin noong December? Kumusta ba ang naging inflation rate natin? Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. Achi Ahya, Mr. Jalom Tang, Lakyam Chapchit Hun 617. Walang balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas, saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumbatsera? Today is Laundry Day Friday. Yahoo! At pag Laundry Day Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, malupit at madikit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ayun, nasaan ba si Sherwin ngayon? Hanggang ngayon ba namimigay tayo ng pamasko? Hindi tumigil yan Matindi kahit yan. Pasko't bagong taon. Matindi naman ang DZRH talaga, napakagalante. Asan ba sila ngayon? Eto, Kantina. dyan sa barangay San Antonio, Parañaque City. Ayan, mamumudmud ng, hindi na Pasko eh. Oo. Hindi na rin bagong taon. Hindi na rin. Pang Chinese New Year. Pag Chinese New Year na to, lahat ng okasyon meron Oo. tayo. Basta ang DZRH ay namamahagi ng biyaya. Ayan, sabi nga, sharing our blessings dahil sa pagmamahal niyo sa amin. At ang ating word of the day ay... Ano, Tina?
Wala ba tayo stinger dyan? Hello? Ay, nahanap ko nga. Andito na, nakita ko na. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Yan, hindi na. Ang ating word of the day ay attack. 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 Ayan, Aba. alam niyo naman. Heart attack. ACS Balita. Alas 6:21 na ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan, mata na kamo, gising na. Yung pala sa bandang Eastern Visayas, maulan ano? Oo, dahil sa Shearline Sa Easterlies. Shearline, grabe naman oh. Yung ating mga kababayan hindi man lang nakapag-celebrate ng maayos. At yung iba naman, katatapos lang mag-celebrate, nadali na ng mga baha. Naku po, At naalam walang ko po. pasok sa ilang bahagi dyan, dyan particular sa Tacloban, Oo, ano? Tacloban, Leyte. Sa Leyte, no? Ako, mag-iingat po kayo, mga kababayan namin dyan. At especially yung mga bibiyahe, gamit ang yung sasakay ng bapor. Oo, mag-iingat po kayo. Sumunod tayo sa mga abiso ng ating mga concerned government agencies. Samantala, posibleng bumagal sa 1.4% ang inflation rate noong December 2025. Mas mababa pa ito kumpara sa 1.5% na naitala noong Nobyembre at sa 1.2 hanggang 2.0 na projection naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa pagtaya ng mga ekonomista at analyst, pangunahing dahilan nito ang mababang presyo ng bilihin, gasolina at kuryente. Kung magkatotoo ang forecast, ito ang magiging ikasampung magkakasunod na buwan na ang inflation ay nananatiling mababa sa target na 2 hanggang 4% ng BSP. Inaasahang bukas January 6 ilalabas ng Philippine Statistics Authority ang inflation data para sa buwan ng Disyembre. Samantala, nagbayad ng halos 90 billion pesos na utang ang Pilipinas noong November 2025. Sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 36.7% kumpara sa 65.78 billion pesos na ibinayad ng bansa sa parehong buwan noong 2024. Umabot naman sa 2.02 trillion pesos ang kabuang utang ng bansa na nabayaran mula January hanggang November 2025. Mas malaki kumpara sa 1.95 trillion pesos sa parehong panahon noong 2024. Nakakabayad doon pala tayo na utang. Oo, hindi lang tayo masyado updated. Pero kapag ka nabayaran na, saka tayo na-inform. Hindi, alam nyo, yung, again, yung pong pagkakaroon ng utang, per se, hindi naman masama. Oo, basta binabayaran. Kaya ka nga pinauutang nung nagpapautang. Halimbawa, yung kapitbahay mo, o kaya yung sari-sari store na inuutangan mo ng mantika, sabon, at iba pa, dahil sa marunong ka magbayad. Oo, at pinagkakatiwalaan ka. Tama ka doon kantina. Kapag ikaw ay nangutang at ikaw ay marunong magbayad, makakaulit ka. Yun talaga. Makakaulit ka. Totoo. So, ang binabanggit mo, nung November 2025, ang binayaran nating utang ay halos 90 billion. 90 billion na pesos. At yung kabuuan ng 2025, wala pa. 2.02 trillion pesos. Ang buong 2025. Oo, ang nabayaran. Ang nabayaran natin. Oo. Isipin nyo, ang budget natin noong last year magkano? 6.320 plus trillion. So lumilitaw na more than 30% o mga humigit kumulang 30% ng budget natin pambayad lang na utang. Yun lang. Napunta doon. Oo, pero ang importante At least nababayaran. nakakabayad tayo ng utang. Pwede ulit tayo umutang. May mangutang tayo. Mangutang tayo uli. Ang tanong, yung bang ating binabayaran principal at interest o interest lang? Yun lang. Hindi natin na ano yan. Dapat sa pagbabayad natin ng utang, nababawasan yung principal. Hindi ba meron tinatawag sa bangko na diminishing balance, ano? So kapag ikaw ay nagbayad ng interest at meron kang biglaang malaking pera, hindi ba may ganun tayo minsan? Uy, may pera ako So, may pera, magbabayad ako, babayaran ko na rin yung interest. So, ay yung principal. So, lumiliit na rin pati yung interest.
Parang Di ba? loan. Yung pagkakautang. Hindi, kaya natin pinag-uusapan to, isip-isipin nyo, sa dami ng pera natin, nakakabayad tayong utang, ninanakawan pa tayo ng mga opisyal lang. ng gobyerno natin. Paano pa kaya kung di tayo Kung hindi tayo ninanakawan? ninanakawan, baka wala na yung utang na yan. Oo, zero debt. Hindi ba talaga naman. Kaya mga magdarambong na yan dapat Sila na lang ibayad. matanggap ba kayo naman darambong? 6:26 na umaga. Nakumpiska ng Bureau of Customs sa Port of Clark ang 2 parcel na naglalaman ng ecstasy tablets na nagkakahalaga ng higit 7 milyong piso, bahagi ng mas pinalakas na kampanya ng gobyerno laban sa illegal drugs sa pagpasok ng bagong taon. Isinagawa ang operasyon sa pakikipagtulungan ng PIDEA Airport Interdiction Unit at sinaksihan ng mga tauhan ng PNP. Ganyan pala yung ecstasy, no? Yung ekstano. Ang shipments na nagmula sa Austria ay nakatakdang dalhin sa Davao City sa ilalim ng parehong consignee na naglalaman ng higit 4,000 ecstasy tablets na unang idineklara bilang Carmats. Teka, ano pangalan nung konito? Mother, ano pangalan ng consignee? Binanggit ba? Hindi binanggit? Dapat pangalanan na natin yung kasi siya nag-consignee sa kanya dadalhin yung drugs na to kung nakarating to, di katakot-takot ang mga masasaya sa Davao ngayon, ano? Sa mga party. Di ba nakakasaya daw to? Oo, sa mga club. Yan. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno si District Collector Jairus Reyes at mga tauhan nito sa mahigpit na pagbabantay kahit sa peak season ng holidays. Samantala, target magtayo ng typhoon-resistant farm infrastructure ng Department of Agriculture o DA upang labanan ang madalas na pagtaas ng presyo ng sili tuwing tag-ulan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr., bahagi ito ng mas malawak na hakbang ng ahensya para paigtingin o patatagin ang supply ng sili at gawing mas predictable ang produksyon nito sa harap ng pabago-bagong panahon sa Pilipinas. Paliwanag ng kalihim, kadalasan kasing malaki ang itinataas ng presyo ng sili kapag nasisira ang taniman nito dahil sa malalakas na pag-ulan at bagyo. Kung matatandaan, noong nakaraang Setyembre, umabot sa 800 pesos kada kilo ang presyo ng siling labuyo dulot ng pinsala dala ng masamang panahon. Upang mabawasan ang epekto nito sa merkado, magtatayo ang DA ng greenhouses at iba pang istruktura na kayang maprotektahan ang mga sili laban sa malalakas na bagyo, baha, hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan. Alas 6:29 na umaga, Diyos maray na aga sa Indogabos. Mga Bicolano, mata na kamo, gising na. Kumusta ba mga sili dyan? Ang mahal pala ng sili, no? Oo. 800? Nung September, umabot. Nung September. Last year. Ano yun, yung siling labuyo? Labuyo, oo. Yung madalas nating ginagamit sa pangsawsawan. Pero may panahon naman na halos pamigay mo na sili, At no? nagkakabulukan. Nagkakabulukan na. Oo. Kaya tama yung ginagawa nung iba, ini-store yung sili. Dinadry. Dinadry, Oo. oo. Tapos yung iba naman, nilalagay sa suka. Yun, isa pa. Parang binuburo kasama ng suka. At saka yung chili oil. Chili oil, chili powder, di ba? Oo. Ayan, tama. Ganun na lang ang gawin natin. Kawawa naman yung mga nagtatanim ng sili. Kapag panahon na sabay-sabay silang umaani, at kapag ka naman nabagyo, pare-pareho tayo nangangasim, natatakam sa sili, no? Oo. Lalo ang mga Bicolano Lalo na yung mahilig. Bicolano, sa sili, yung mga Oragon. Yun. Umatras na po ang SM Prime Holdings Incorporated sa panukalang redevelopment ng Baguio City Public Market. Ito ang kinumpirma ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong matapos makatanggap ng formal na liham mula sa SM na ipinadala sa kanyang opisina. Sa sulat na ipinadala ng SM Prime Holdings noong December 19 kay Magalong, nagdesisyon ang kumpanya na umatras sa proyekto dahil lumalabas na ang Baguio City, ang ehekutibo at legislatura at ang BCMP vendors at iba pang stakeholders ay marami pang issue na kailangan ayusin bago maisakatuparan ang naturang proyekto. Nabusit tuloy yung SM siguro, no? Ayusin nyo muna problema nyo. Sabi siguro ng SM, nananahimik kami dito, nag-offer kami, gusto namin ayusin, tapos hindi pa pala nyo inaayos problema nyo. Makauwi na nga, sabi siguro.
Nanghihinayang naman ang mga taga Baguio City, lalo na ang mga maliliit na market vendors, dahil sa tagal ng panahon, ngayon lang sana magiging moderno ang kanilang palengke. Lalo na alam naman nilang hindi kaya ng LGU na pagandahin ang kanilang palengke. Unang ini-award ng Baguio City ang government sa SM Prime Holdings ang proyekto noong 2020, makaraang magsumiti ito ng unsolicited proposal para sa redevelopment. Kabilang sa 5.4 billion peso proposal ang konstruksyon ng 7-story building at parking lot na kayang mag-accommodate ng nasa 1,900 na mga sasakyan. Napunta ka na ba dyan sa Baguio City Market na yan? Oo, ang problema nga Napakagulo, dyan. no? Oo, at ang problema dyan yung parking lot. Yun Totoo pa. yan. Hindi mo alam kung saan ka magpa-park sa dami ng sasakyan at dami ng tao. Totoo yun. So, alam nyo, maganda naman sana yung, halimbawa, kung issue nila dyan heritage, history. Maganda po yun. At tayo po naman ay tagapagtaguyod ng heritage at history. Pero, tanggapin natin ng totoo, dumadami tao. Oo. Buti sana yung Baguio City nung araw, halimbawa 10 lang ang tao doon, Oo. ganun din kalaki palengke, walang problema, ganun din ang tao ngayon. Oo, may nababasa rin ako na mga residente dyan sa Baguio City o mga vendor, ang pinapangambahan nila baka daw magtaas Tumaas. ang upa, o kaya naman tumaas syempre yung mga bilihin o mawala yung mga maliliit na vendor dyan. Maliliit. Yun ang pangamba nung ilan dyan, kaya sila tumututo. Yun siguro ang issue na dapat na talakayan. maresolba. Halimbawa, yung mga kasalukuyang vendor ba dyan? Sila pa rin ba ang magiging vendor Yun doon? na nga, baka kasi di commercialize pag-usapan. na. Magpirmahan sila ng dugo dyan. Kayong lahat na nandito dyan. magsandugo. Magsanduguan kayo dyan. Lahat ng blood compact to. Lahat ng nandito dyan ay kayo pa rin ang magtitinda. Pero aayusin yung pwesto ninyo. Oo. Di ba Halimbawa, nangyari na yan sa Divisoria, di ba? Inayos yung mga vendor, binilagyan ng mga pwesto. Oo. Halimbawa, kung ikaw tindero ng mga isda, lahat ng magtitinda ng isda dito sa pwesto na to, lahat kayo may pwesto kayo dyan. Mga nagtitinda ng strawberry, dito kayo. Lahat ng nagtitinda ng mga karne, kasama na yung longganisang Baguio. Masarap yung longganisang Baguio. Uy, di ko pa natikman. Meron mo na laban tayo dyan. Puro lagi strawberry, mga jam ang sigat sa kaube. Oo, di ba? Ibig sabihin, kung magiging maayos at most especially, yung parking. Oo. Naku, maniwala kayo sa Baguio. Dati pinapangarap kong laging makarating ng Baguio, especially sa panahon na ganito. Ngayon, Traffic. hindi ko talaga, ayoko sumabay. Mauubos ang oras mo sa traffic. Sasama na ang loob mo hanggang gusto mo nang bumaba, gusto nang makipag-unahang bumaba dahil po sa tindi ng traffic. Ang dami naman ng proposal dyan, Tina. Talagang natural naman pag meron kang pagbabago na i-introduce. Maraming tumututo, lumahadlang. Maraming hadlang. Halimbawa lang, Tina, nung araw may proposal dyan Lahat ng aakit ng Baguio, dapat ay walang dalang sasakyan. Maliban yung talagang taga Baguio. Dapat public utility vehicle yung Kailangan commute. merong shuttle service mula dito sa may baba, sa may La Union. Sa may anong parte ng La Union yun Sa Bawang. Hindi yung dito yung bago ka umakyat ng bago magtuba Benguet na ganyan. Basta may parte ng La Union dito Anyway, yung iihi ka muna. Maraming Madalas sa stopover. Stopover, yung dulo ng Esitex, ng Tipilex dito. Anyway, doon ukuha ng malaking parking lot, lahat ng nakakit ng Baguio ay doon magpa-park ng kanilang sasakyan. May proposal hanggang ewan ko kung buhay pa yung proposal. Tapos ay may shuttle na lang. Lahat ng mga turista na pupunta ng Baguio, di ang luwag ng Baguio. Tapos meron pa isang proposal panahon ni Artugade Secretary Artugade, na magkakaroon ng cable car. Ay, wow. Mula doon sa may La Union na yon, aakyat ka na lang, magiging passenger yung cable car. Wow. Passenger ka na, makakapag-sightseeing ka pa sa kagandahan ng Baguio. Ganda nun Diba? Oo. Hindi po yung cable car na apatan lang o yung animan. Marami pang mga bansa sa amin sa Europa. Wow. Ayusin ko lang.
Sa inyo. na ang cable car ay kayang maglulan hanggang 30 hanggang 40 tao. Mala Adi, minibus na yan, di ba? Di ikot ng ikot yung mga cable cars na ganyan. Mula dito sa may La Union, akit ka ng La Union, tapos baba ka dun sa isang istasyon ng cable car sa Baguio. At pagbaba mo naman doon, pwede kang Mag-shuttle maglakad. ulit. O kaya pwede kang mag-shuttle papunta sa paligid ng Baguio. Ewan ko lang pag hindi nabawasan ng sasakyan dyan. At hindi na ma-traffic. Kasi ngayon, mabubusit ka nang magpunta sa Baguio eh. Lalo pag ganitong holiday, Ay, nako, may mga event. sinabi mo pa. Anong pangalan niyan, paring Het? Tama, nadali mo, paring Saan? Het. Tagalaon yan pala to. Sa Rosario. Sa Rosario, La Union. Sa Rosario o kaya sa dito mismo sa Rosario. Hindi po ba? Kaya lang pag kami ganun nagpropose, hindi masisira mga puno. Hindi pwede maglagay ng cable car dito. oo nga. Kaya nga ganun lang. Laging may resistance sa change ang tao. Totoo. So mamimili lang tayo. Mamimili lang tayo kasi balancing act yan eh. Mamimili tayo. Gusto ba nating ma-preserve ang Baguio sa kasalukuyan nitong sitwasyon na napakagulo? Napakagulo. O gusto nating mag-institute ng mga pagbabago na pakikinabangan ng mas sapagkat tanggapin natin ng totoo ang populasyon dati na isang gaano populasyon ng Pilipinas 30 years ago 50 million lang ngayon 120 million na yata ang mga Pilipino. So yan ang realidad na dapat po nating tanggapin. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita, ito po si Anthony Taberna. At ito naman po, si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Oras po natin, 6:38. Thank you, Het. Balitang makatotohan. Umahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Ang pagsalakay ng Amerika sa oil-rich Venezuela ay pinangangambahang magresulta ng pagtaas ng pandaigdigang presyo ng langis at magdulot ng mas mataas na inflation sa Pilipinas. Dahil ang Venezuela ay isang oil-producing country, sabi po ng ekonomistang si Michael Ricafort na hindi maiiwasan na magkaroon ito ng epekto sa ekonomiya ng bansa, lalo na sa inflation. Maaga ring kinondisyon ng Department of Energy ang isip ng mga consumers sa posibleng pagtaas ng pump price ng langis kasunod ng pag-atake ng US at pag-aresto kay President Nicolas Maduro at sa misis nito na si Cilia Flores na inakusahan ni President Donald Trump ng narco-terrorism conspiracy at illegal na pag-import ng cocaine o pag-export ng cocaine sa Amerika. Agad naman itong itinanggi ni Maduro at iginiit na determinado lang si Trump na kontrolin ang mga reserbang langis ng kanyang bansa na isa sa pinakamalaki sa buong mundo. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Take a little walk to the Maganda morning. and go across the track. Magandang umaga, bayan! As it should. Ito po si Anthony Taberna. Where secrets Umahabol si Jerry Baha. finds and all. See, man, you know you're never coming.
Napangiti si Joel, napaubo tuloy eh. Past the stack. Hindi ko lang alam kung kailan makakahabol si Kumbachero, no? They're in the storm. Ba't ba nakikialam kayo? Some rain. Nakakasal ng tao eh, nangaabala kayo. Red right hand. Kumusta po kayo mga mahal naming taga-subaybay, mga magulang, at mga mahal naming tagapakinig? His arms tight. Sana po ayos na ayos lang po kayo saan man po kayo naroroon. Napakalamig ha. Dito sa Metro Manila, ang temperatura ay 22 degrees Celsius. He'll reach deep in Sa bahay, pagka naka 22 ka, magkukumot ka na, di ba? single thing that Tapos sumahangin pa. Maghapon mahangin. he's a Hindi pa naman ako nagkukwento, mahangin na. they're whispering. Ay po, saan po ba kayo naroroon? Sa Baguio City, napakasarap ng weather sa Baguio. Tis a 14 degrees Celsius. Oo, 14. Nako. Sa Tagaytay ba, Yuel, anong temperatura sa Tagaytay? Nako, dyan pumupunta lagi si Professor Clarita Carlos, si Kabayan, sa Tagaytay. Ang lamig dyan eh. Kaya gustong-gusto. Alam mo naman yung kababayan ko na to, sanay sa lamig to. get you. Lagi naka-sleeveless. You have no self-respect. 23 degrees lang ngayon sa Tagaytay. Mas malamig pa dito sa Pasay. Hindi naman yata ako makapaniwala doon. No? In the party when At siyempre sa Antipolo at iba pang mga matataas na lugar, the shadow namnamin natin ang lamig mga kababayan. Bagamat sa panahon na to ay napakaraming nagkakaubot sipon, nagkakaroon ng trangkaso dahil po sa pagpapalit ng weather. Pero weather lang naman yan. Bukas makalawa, iinit na uli. Alam niyo naman na kailan pinakamalamig dito sa Pilipinas? Ang Enero sa Pebrero, no? Sana po ay okay lang po kayo, yung mga kababayan nating nakapag-reunion sa iba-ibang mga probinsya. Sana po ay nakabalik na po kayo dito sa Metro Manila dahil we are back to work. Balik na rin sa eskwela ang marami pong mga estudyante. Kaya ano pang aasahan natin sa Kalakahang Maynila kundi matinding traffic! Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang Amerika at saka yung Venezuela napakalayo naman sa atin, di ba? Ang layo-layo sa atin yan pero bakit ba tayo may pakialam dyan? Ha? Opo, Venezuela po, hindi po Valenzuela Ang Valenzuela, ang presidente doon ay mga Gatchalian. Yung Venezuela ay doon sa Latin America yan. Medyo malayo po sa atin. At ang kanila pong presidente na si Nicolas Maduro, doon po sa mga, alam ko, nabalitaan nyo na rin po ito, ay inaresto ng mga otoridad ng Amerika nung isang araw. At nandiyan na siya sa nakakulong na ito ngayon sa New York jail, ano? Kasama ang kanyang may bahay para magkamukha si Maduro saka si Saddam Hussein, ano? Hindi niyo man napansin? Di ba? Sa bigote, pogi no? Si Maduro saka si Saddam Hussein parang magpinsan. At ito namang si George Bush saka si Donald Trump parang magpinsang buo. pareho ng style na ginawa ito Hindi po ba? Ang sinabi ni George W. Bush nung unang mga 2002 o 2003, ito pong Iraq merong WMD, Weapon of Mass Destruction, na makalipas ang 2 dekada, hindi naman, wala namang napakitang weapons of mass destruction ang Amerika sa mundo para bigyan ng justification yung ginawa nila kay Saddam Hussein. Ngayon, ang sinasabi naman ni Donald Trump, ito daw si Maduro, hari ng mga drug trafficker. Ang tawag po niya dito narco-terrorism. Nag-e-export daw po ito ng cocaine sa Amerika.
Kung nag-export no, di ba siya pinapayagan yung makapag-export. Nakakapasok sa border ninyo, mahina pala kayo eh. So yun po ang ginamit niyang dahilan para ang isang husgado po sa New York ay maglabas ng arrest warrant at naglabas pa nga ng reward offer na $50 million. Ito pong si Donald Trump para po sa pag-aresto kay President Nicolas Maduro. Ang inaasahan po ng Amerika na magiging tuta nila sa Venezuela, yung Vice President na babae, Rodriguez ata pangalan nun, no? Na siya po ngayong umaaktong presidente ng Venezuela. Aba, naglabas po ng statement. Sabi niya, i-release. Akala siguro ng Amerika matutuwa yung babae na siya na ang magiging presidente at utusan na lang nila tong si acting president Delcy Rodriguez. Sabi nito si Delcy Rodriguez, illegal ang ginawa ng Amerika, i-release ninyo si Maduro sapagkat ang ginawa ng Amerika ay labag hindi lang po sa batas ng Venezuela kundi sa international law. Kaya siguro sabi ni Donald Trump, itong bruhan na to gagawin na ginawa na nga namin presidente ngayon ay nagwawala pa. Ngayon, mamaya, para mas maintindihan natin kung ano bang implikasyon nito. No? Ano ba implikasyon? Ano ba pakialam natin dito? At ano ba ang pwedeng mangyari dito sa parte naman ng rehiyon natin, dito sa Asia Pacifico, doon sa ginawa ni Donald Trump sa Venezuela. May makakausap po tayo. At alam nyo, sabi nga nila, kapag ka itong makakausap natin, once she opens her mouth, everybody listens. Kaya dapat makinig kayo mabuti dahil matututo po tayo. Hulaan nyo kung sino. Sandali po lamang, oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jelom Tang, Lakyam, Gochap, Dihun. 8 minuto na lang, 7:00 na ng umaga. Number 1. Kaya kung maitim ang balak, Magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Ay, nako. Akalain ko ba namang mamimiss nyo kami ng gusto? Yung aming mga advertisers na minamahal. Hindi po kami nagre-reklamo dahil magandang negosyo. Dr. Clarita Carlos, kabayan, magandang morning. Si Katonying po ito. Kumusta na po kayo? Hi, good morning, Anthony. Okay lang. Nalalamig dito sa UP. Malamig din dyan sa UP, ha? Oo. Sabi ko nga kanina kayo yung parang hindi nila, lagi kayo naka-sleeveless Medyo, mas malamig sa Tagaytay kasi nandun ako nung Sabado Oo po. Pasensya na kayo sa matagal na paghihintay, ha? Actually, ito pong January, just to share, ano po, ito pong January, normally, kapag para sa mga radio stations, medyo kakaunti ang mga commercial. Pero, if this is any indication, maganda ekonomiya ng DCRH ngayon kasi tambak ang commercial namin Thank you po sa ating mga advertisers na nagtitiwala sa DCRH. Well, puntahan na po natin ang isa sa pinakamalaking balita ngayon, ang pag-aresto ng Amerika kay President Nicolas Maduro at sa misis niya. Ito ba illegal o illegal? Kayo po ba, gusto niyo ba sagutin yon? Definitely. Illegal yung ginawa nila, no? Sa lahat ng perspektiba, illegal yon. Unang-una ay pinasok nila ang isang bansa na may sovereignty at merong sariling teritoryo at dinukot nila ang pinuno nito kasama yung kanyang asawa. Mm-hmm. So, wala sa international law nagsasabi na meron siyang ganong karapatan. Mm-hmm. Paano po kung sabihin ng Amerika na ini-implement o ini-enforce lang nila ang isang lawful order mula sa isang husgado sa kanila? Paano nyo ma-enforce yun sa ibang territory?
yung husgado nila mag-i-enforce lang dun sa kanilang teritoryo. At saka kung yung sinasabi nila na narco leader ito, at ito yung nagpapadala ng mga bawal na gamot sa Amerika, mas masahol yung Colombia kung titignan natin ang mga datos, no? So alam natin na hindi yun ang rason kung bakit ganito ang ginawa sa Venezuela. Pero bakit po ito ginawa? Sa inyong basa, kabayan, bakit ito ginawa ng pamahalaan ng Amerika kahit na alam nila? Hindi ako maniniwala na hindi nila alam na nilalabag nila ang international law dito. Maraming rason, pero siguro konting historical footnote, no? Please po. Mga 200 years ago, meron isang presidente, ang pangalan niya James Monroe. No? Nakikipaglaban siya noon sa Great Britain. Naku, sayang naman. Niya, magmula ngayon, sa Western Hemisphere, no? Kasama doon ang Latin America. Pag nakita mo yung mapa, di ba? Walang gagalaw magmula sa European colonizers dito sa Western Hemisphere. Ang tawag doon yung Monroe Doctrine. Opo. Okay, that was 200 years ago. Fast forward ngayon, ewan ko kung na-discuss mo na, Anthony, sa programa. Naku, sayang naman. Professor, subukan nating mag-re-establish Yung National Security Strategy. RH TV, subukan nating mag-re-establish ng connection. Nanginayang ako sa sinasabi ni Professor Carlos eh. Ito libreng seminar to sa atin, ha. Libreng natututunan natin to. Itong Monroe Doctrine na to, bagamat nababasa natin, pero coming from her ay marami tayong matutunan. Subukan lang natin na i-re-establish yung connection natin kay Professor Clarita Carlos. So, sa umpisa pa lang ng ating usapan, parang recap lang sa unang bahagi ng sinasabi niya ay illegal yung ginawa ng Amerika sa pag-aresto kay President Maduro sapagkat ito'y panghihimasok sa teritoryong hindi naman sa kanila. Okay. Professor, kabayan, pakiulit nga po niyo yun, yung binabanggit ninyo tungkol sa Monroe Doctrine? Yeah. Sayang, ano? Nanghinayang ako. Tawagan natin sa telepono itong si Professor Clarita Carlos, ano. Doon po sa mga hindi masyadong nasusubaybayan nito, ang ginagamit pong batayan ng Amerika sa kanila pong paglalabas ng warrant of arrest at para daw po dalhin sa hustisya itong si President Maduro, ito daw po ay narco-terrorist, leader na drug leader to, drug king to, ano? Sabi ni Professor Clarita Carlos, bakit yung Colombia? Hindi nila pinapasok. Bakit yung Colombia? Hindi naman, magkakapit-bahay naman yan sa bahagi nyo ng South America. Okay. Subukan natin. Nahawak ni Professor yung telepono niya, pero makikita ko pa rin ba yung video niya? Sige. Professor, pakibanggit nyo nga uli. You were telling us something about the Monroe Doctrine? Iulitin ko, no? Apo. Merong isang presidente, 200 years ago, ang pangalan niya James Monroe. Apo. Dahil noon ay kakakuha pa lang ng independence ng Amerika mula sa Britanya, at sinabihan niya, binigyan niya ng warning, pamula ngayon ay wala kayong pakialam sa aking teritoryo, including lahat ng teritoryo na tinatawag na Western Hemisphere. Pag nakita mo sa mapa yun, Anthony, kasama doon yung Latin America. Yung buong sakop ng longitude na yun. So, siguro late last year, mga November ata, lumabas yung National Security Strategy ni Trump. At doon niya binigyan ng, he fleshed out
Yung sinabi na niya nung January, nung maging presidente siya, yung tinatawag na sphere of influence. Nahanap ko kasi yung ano niyan sa Tagalog, Anthony, di ako makahanap. Essentially, ang ganito ang explanation ng sphere of influence. Meron kang area na, in a manner of speaking, sakop mo. Meron kang control sa area na yon. So, ang ginawa ni Trump, yan sa National Security Strategy, parang dinivide niya yung mundo sa tatlo. Pag-aartian nila ni Xi Jinping, siya at ni Vladimir Putin ang mundo. Na-notice mo, inisipwera niya yung Europe. Opo, Pero tama. yun, another istorya yun. So, ibig sabihin, kanya-kanya tayo ng spheres of influence at maaari kong gawin, ang gusto kong gawin dito sa Western Hemisphere, pakala na kayo sa inyong sphere of influence. Bakit nakakabahala ito? Diba, bakit? Bakit po? Aba, ibig mong sabihin, yan si Putin, si Xi Jinping at siya, abay, sila na lang ang magbabasto ng anong mangyayari sa ating sa atin lahat, no? And that is so against all any international law. Dahil, bakit pa tayo nation state, Anthony? Bakit pa tayo nagsasabi-sabi ng sovereignty and territoriality? Wala palang katuturan yan. Yung pala, itong tatlo na to, silang magsasabi-sabi kung, tatalon tayo, hindi tayo tatalon, sasayaw tayo, hindi tayo sasayaw. You get my point? Opo. Sige. So, ang may binanggit ka, so ito po ba yung binabanggit nyo na may pinost kayo tungkol sa carte blanche? Yes. So ito Ang mismo carte blanche is a blank check. Blank check, yeah. So parang inimbolden ngayon ni Donald Trump si Vladimir Putin at saka si Xi Jinping na gawin yung ginawa niya sa bahaging sa Western Hemisphere. Yeah, binigyan mo siya ng green light. You green lighted whatever it is that they want to do. Diba? At siguro, isa pang background data, no? Would be, natandaan mo, nakikipag-negotiate ngayon si Zelensky at si Putin para matapos yung Ukraine war. Opo. Diba? Bakit si Witkoff at si Kushner, yung negotiator ni Trump, kiling na kiling gusto ni Putin? Hindi mo ba natanong yun, Anthony? Bakit? Kasi gatugtong ito ng istorya sa nangyari dito sa Venezuela. Kasi ang sinasabi niya kay Putin, sige ha, I'll give you a free hand in Ukraine. Kung ano yung gusto mo dyan, but give me a free hand in the Western Hemisphere. Alam yun? So, bakit tayo mababahala dito? Akala ko ba, tayo ay our international law is underpinned by multilateralism. Lahat ay merong boses. Hindi pwedeng kayong tatlo lang ang nangingialam sa aming kinabukasan. So yan talaga ang pinaka nakakabahala sa mga nangyayari ngayon. Pero ano pwedeng ano dapat gawin? 'Di ba andiyan naman ng United Nations bagamat lagi namang merong nilalabas na resolution niyang United Nations binabaliwala lamang gaya nga nung binanggit ko kanina yon tungkol kay Saddam Hussein, may UN resolution diyan. Pero meron bang magagawa na different sa pangyayari nung panahon ni Saddam na mapipigil mapipigil yung ginawang ito ng Amerika? Sa domestic nila may magagawa sila kasi si Trump parang declaration of war yung ginawa niya ang Congress lang ang may sole authority to declare war Ngayon, kung hindi nila ihinto si Trump, kung yung mga nasa Congress nila sa Amerika ay magtanga-tangahan at babayaan na lang nila si Trump dito sa kanyang mga ginagawa, kasalanan na nila yan. Talagang Trump will really do whatever he wants to do hanggang hindi siya ma-stop. And we don't know how the courts will stop him, no? Kasi ngayon ay ililitisin ito si Maduro sa New York, no? And meron akong nabasang komentary kahapon na pag nakita mo daw yung listahan ng basis for indictment, ay matatawa ka kasi katawa-tawa talaga yung mga rason kung bakit nila ini-indict ito si Maduro, no? So, napakaraming sanga-sanga talaga itong kwento na to at halos lahat talaga, sabihin mong merong mga 20 na rason
lahat ng 20 na yung totoo. Like Anthony, I'm sure alam natin kung ano yung nasa Venezuela. Ginto, no? Opo. Isa sa mga pinakamalaking reserve ng ginto, yung oil, no? Dapat papunta na tayo sa renewable. Opo. Sa isip ni Trump, oil pa rin sa kanya yung primary reason. Totoo. And ewan ko kung nadinig mo siya kahapon, sabi niya, we are going to run Yes. Venezuela until such time that, the situation stabilizes. Alam mo yung mga until such time na yan I'm sure yung Afghanistan, forever. until such time na naging 20 years yung sa Afghanistan. Yes. Oo. Diba? Totoo po. Hindi, yung pong sitwasyon ngayon, nabanggit yung isang remedyo, yung US Congress mismo, sila mismo ang aawat kay Donald Trump. Pero outside, meaning ang international community, meron ba silang pwedeng gawin na pwede namang mag-impose sa Amerika? Hoy, hindi kayo ang hari ng mundo, ha? Well, of course, alam natin yung Security Council ng United Nations. Alam naman natin ang kasaysayan niyan. Lahat ng 5 doon, yung Big Five na sinasabi natin, merong veto powers. Ibig sabihin, the moment merong sinabi ang UN, tapos isa lang doon ay magbigay ng, magsabi ng no, walang mangyayari. At by the way, total, palagi mo binabanggit yung Iraq na yan. Alam mo, nilusog nila yung Iraq ng 2003 ba yun? 2003? Walang yan. Walang binigay na, hindi sila humingi ng permiso sa UN. So ano na lang yung UN? Wala na siyang katotohanan. Kasi anyone, the likes of Trump, can in fact, just do whatever he wants. Buhodin niya na lang yung UN yan. Diba? Sa ngayon po, halimbawa po, puntahan natin yung kaso nabanggit nyo katawa-tawa ang mga rason kung bakit ipoprosecute itong si Maduro, assuming for the sake of argument, na magpaka-independent yung judge doon, pagka po siya, yung kaso dinismiss, turuan nyo nga kami, i-release si Maduro, ibabalik sa Venezuela, ganun lang yon. Yeah, dapat. Kasi, siguro nalimutan natin banggitin, Anthony. Alam mo ba, kamakailan lang, mga 2 weeks ago, ito si Trump, pinardon niya yung president dati ng Honduras na also was accused of the same thing. Nakita mo, 2 nagbubungguan na action niya. Kakapardon mo lang doon sa Honduran president, tapos ngayon, pinuha mo. Itong last month lang. Last month, tama kayo. Last month ba yun? Kakapardon lang niya nun Parang teka muna. Why are you talking from both sides of your mouth? Diba? Okay, puntahan natin yung epekto nito sa Pilipinas. Yung sabi ninyo, kung binigyan niya ng, parang niyang effectively, binigyan ng green light itong 2 siga, si Putin at saka si Xi Jinping. Ano gagawin ni Xi Jinping ngayon dito sa Taiwan at saka dito sa Pilipinas? Siguro, alam mo, binabantayan ko talaga to Nagpuyat ako para makita. Na-notice ko, ang tagal-tagal nag-react ng China. At nung nag-react sila, the usual, they condemned it, etc. But nothing beyond that. And I'm really reading between the lines. And I think China, very strategic kasi yung mga politburo dyan sa China, mga decision makers dyan sa China. I'm sure they're going to do something. But multiple choice, they might just wait out Trump until he leaves in 2028, if he leaves at all. Or, if I were China, I will not do anything reckless and careless in the region, kasama tayo dito, sa East China, sa South China Sea, because hindi naman mangyayari na hindi tayo kikibo. I am sure tayo bilang independent, sovereign country, pag merong ginawang aggression, at hindi siguro malayong mangyari yan sa atin, pero whatever aggressive actions will be undertaken here, ay dapat kumibo tayo. Ano ang Anthony, we're in a bind right now because you know how President Bongbong's policy has been so linked to
the U.S. Tama po. Kaya ewan ko, nakadinig ka na ba kung may statement si President Bongbong in regard to what happened? Ewan ko, wala pa akong nababase. Merong statement ng DFA na talagang pang Miss Universe. Ang sabi niya, parang pang Miss Universe statement, the Philippines urges concerned parties to resolve disputes through peaceful means and to exercise restraint to prevent escalation of conflict. So, yun po yung statement ng DFA. Pero if you were to be asked by yung pong advice ninyo, ano pong dapat maging statement ng Pilipinas dito? Again, I always pay attention to the verbs used, no? Kitang-kita mo yung verb na yan ay pilay. Alam mo yun? Lame. Pilay, yung verb na yan. Which is really saying nothing. Alam mo, you're saying something, you're saying nothing. They're saying nothing. Yes. And I'm sure alam na natin yung rason yan. And notice mo yung mga statements all over the world, this majority, use the verb condemn. Diba? Opo. And I'm sure dahil sa nangyayaring link ng ating foreign policy sa US, hindi gagamitin yan ng administrasyon. Bakit kailangan talagang mag-declare tayo in no mean terms dito sa ginawa ng Amerika, sa ginawa ni Trump? Sapagkat ito ay pwedeng maging president. Ibig sabihin, ito ay magiging basihan ng action sa kinabukasan. So, paano kung tayo maging biktima nito? Diba? So, ganun dapat kasi tayo, sa isang planeta lang tayo, ang pangalan Earth, no? Anything that happens in one area of the world will affect us invariably. And by the way, talking about treason, notice mo, kasi hinimay-himay ko to dahil talagang hinarvest ko talaga lahat ng lahat ng media sources, Europe, Al Jazeera, Asia. At ang nakita ko dito talaga, this is really a resource war, no? This is really Trump saying that we want to be self-sufficient in minerals, in rare earth, no? Na meron ng Venezuela and other Latin American countries so that we don't have to rely on others. And the others would be China, particularly. So, pag nilimi mo to, dapat kasi, Anthony, we have to crochet together all this, all these small narratives for us to give a clearer picture of ano ba talaga ang nangyayari at ano ang pwedeng magawa ng the rest of the international community para ma-stop itong halos walang hangganan na executive power ni Donald Trump. Oo nga parang wala na hanggang iniintay na lang nating matapos parang gano'n ang nangyayari. So pasensya na kayo, babalikan ko lang yung tungkol sa pag-i-issue ng statement. So ang sinasabi nyo ba, kahit na ang ating foreign policy ay nakapivot papunta kay kakampi natin ng Amerika, sabihin na natin diretso, dapat maglabas pa rin ng isang matapang na statement ang Pilipinas condemning what transpired in Venezuela? Siguro kung ayaw nilang gamitin yung verb na condemn, sabihin nila ay deeply concerned about a clear violation of international law. Kasi whatever kahit saan maganggulo tignan, it's a violation of international law. Ano na lang tayo, maglabo-labo na lang tayo. Paano kung walang international law? Paano kung walang regulatory framework ang 200 or so states ng buong planeta? Diba? Paano yan? So kanya-kanya na lang kanya-kanya na lang patakaran. Paano yun? Diba? And dito mo makikita, Anthony, yung tinatawag na American exceptionalism. Sila ay hindi pwedeng, na-notice mo, hindi sila kasali sa UNCLOS. Hindi nga Bakit? Of course, nag-sign sila pero hindi ni-ratify ng Senate nila kasi kailangan ng Senate ratification. Sapagkat maraming articles sa UNCLOS na pwede silang sumailalim sa tinatawag na mga authorities ng UNCLOS. Isa yung halimbawa, yung International Seabed Authority, ayaw nila. Kasi bakit? Because America is exceptional. America will always do good. No? And of course, alam naman natin yung laman ng ganyang mga salita. Yes. Sa ICC, di ba? Hindi rin sila sumali doon. So itong American exceptionalism ay kitang-kita all around sa kanilang mga actions, even
before Donald Trump. So bakit natin papayagan ito? Hindi natin dapat payagan to kasi lahat tayo ay nagsusumikap na napaunlarin ang ating bansa, ano? Kung tayo ay hawak sa liig nitong nitong tatlo na to, o yung kung sino man yung may nangingialam sa ating ito dito sa area natin, ay paano na lang mga galaw natin, no? Eh di wasakin mo na yung konsepto ng nation state. Totoo po, Wala totoo. na lang. Ay, hindi, Diba? saka silang panayang yabang nila na sila'y sumusunod at tagapagtanggol ng mga inaapi na mga bansa, mga nilalabag ang soberenya. Tapos sila mismo ngayon, sila ang mismong promotor ng paglabag sa karapatan ng soberenya ng Venezuela. Professor, Dr. Kabayan, Clarita Carlos, maraming salamat po. As usual, marami po kaming napulot, natutunan sa inyo. Thank you po sa inyo. Good morning, Anthony. Maraming salamat po. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Paano ho sabihin ng ibang mga makakano at saka makakana. Sabihin ang sama nitong Maduro na to kaya nakialam na ang pulis pangkalawakan na Amerika. Ang sama ang sama ng patakbo sa Venezuela dito natin maaalala ang ating Presidente Manuel Quezon. Naalala mo ba yun, Yuel? Yung sinabi ni President Manuel L. Quezon? Ano sabi niya? I would rather have a government run like hell by Filipinos than a government run like heaven by Americans. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pag-atake ng US sa Venezuela, posibleng magresulta sa pagtaas ng presyo ng langis at inflation sa Pilipinas. Pag-aresto ng US kay President Maduro ng Venezuela, illegal ayon sa mga eksperto. 2026 national budget lalagdaan na ngayon ng Pangulo. Budget watchdog may apila kay Pangulong Marcos. Ibito ang mahigit 300 bilyong pisong questionableng item sa 2026 budget. Sara Diskaya haharap ngayon sa flood scam trial sa Cebu. At negosyanteng nalasing. Aksidenteng nabaril si Manoy sa Batangas. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ay, Tina, saan na? Sige, ako na bahala dito, Tina. Sa pangalan po ni Jerry Baha, ito si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. bago lang ang ating mga balita. Meron pa rin namimigay ng pera. Tumutok
tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. May nanalo na! Sino ba yung nanalo na yan sa Barangay San Antonio, Parañaque? Alamin natin kay RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin, go, go, go! Yes, Anthony at Katina, dito nga sa Barangay San Antonio, dito sa Parañaque City, umatak na tayo. At na-attack natin itong si tatay na talagang tutok na tutok sa pakikinig ng radyo dahil yung kanyang radyo nakasabit doon sa may pintuan ng kanilang bahay. Yan na yung kanilang radyo. Ayan, tignan mo, ginawang gwardya sa kanilang bahay. Tatay, pangalan nyo po? Si Kuya Ed Bautista po. Tatay Ed Bautista, palagi ka nakatune in sa DZRH. Sino paborito mo sa DZRH? Siyempre, sir. Alam natin yan. Si Jerry Ba, saka si Sir Anthony Tabern. Dito okay tumingin yan. Kala ko kung saan nakatingin. Parang may Kaya sir, tapak-tapak. nalulungkot ako eh. Wala si Sir Jerry Baha. Kung balay dyan mas si news anchor si Ma'am Tina Nolasco. Yun. Okay na sa akin. Talagang tutok na tutok dahil paborito mo ang DZRH. Eto, meron ka 1,000 pesos. Sir, thank you very much sa panghandog sa pamasko. Happy New Year, sir. At saka pangdagdag ko to, this coming April 9, birthday ko, 60 years old. Thank you very much, sir. Aba, advance yan, no? Pero may advance ka pang regalo kapag nakuha mo yung ating word of the day. Anong ating word of the day? Sir, attack! Attack! Diyos ko, muntik pa ako masuntok nun. Muntik ang tamaan. Muntik ako tamaan ng jab sa mukha. Dahil nakuha mo yung ating word of the day. Eto, meron kang DZRH mini component. At syempre, meron ka pang kasamang t-shirt. At hindi lang yan, meron ka pang Chinese New Year Media Noche Basket. Yan, para sa Chinese New Year na yan. At ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamapula, ang pinakamabango, ang Pride with Fabric Conditioner, Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman tatay, para sa mukha ka ng Koreano. Yes, sir. Maraming salamat sa handog pamasko ng DCRH. Ayaw mo ba maging Venezuelan? Ay, sir, medyo kinakabahan ako eh. Kasi, Valenzuela ka na lang. Yan, sa Valenzuela ka. Pero natin tayo sa Parañaque. Yan naman, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos na dumutong sa DZRH, baka kayo na sa sunod dating winner sa DZRH Pasko Panalo Promo. Kasama pa rin ang Pride Detergent. RH number 6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Thank you, Sherwin. Nabaril na isang 54 anyos na negosyante ang kanyang sariling ari. Makaraan pumutok ang sukbit nitong baril sa Kalatagan na Batangas. Ayon sa pulisya, nakikipag-inuman ng biktima sa kanilang bahay nang mangyari ang insidente. Nakasukbit umano sa bewang ng naturang negosyante ang isang converted improvised handgun caliber 22 ng aksidente itong pumutok at tumama sa kanyang manoy. Patay. Agad na dinala sa ospital ang biktima para lapatan ng lunas habang bigo naman ang mga otoridad na ma-recover pa ang naturang armas na umanay itinapon ng biktima sa ilog. Inaasahang haharap sa Lapu-Lapu City RTC sa kauna-unahang pagkakataon ngayong Lunes ang kontratistang si Sara Diskaya. Tiniyak ni Jail Officer Ivy Christine Manigos, warden ng female dormitory jail sa Cebu, Lapu-Lapu City Jail, may sapat na security measures para sa ligtas na pagbiyahe kay Diskaya mula sa kulungan patungo sa korte. Mas sinigpitan din anya ang seguridad na ipinatutupad sa kulungan simula nang makulong doon si Diskaya. Nalagdaan na ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukalang budget, 6.79 trillion peso budget para sa susunod na taon ngayong araw, January 5. Ito ang kinumpirma ni PCO Secretary Dave Gomez matapos ang malalimang pag-review ng Pangulo at kanyang team sa pambansang budget. Matatandaang dati nang sinabi ng Malacanang na pipirmahan ng Pangulo ang panukalang budget sa unang linggo ng Enero na nangangahulugan ng panandali ang reenacted budget sa mga unang araw ng taon. Inimok ng budget watchdog na Social Watch Philippines
ang Pangulong Marcos na i-veto ang 319 billion pesos na halaga ng mga questionabling items sa budget na nakatagdang lagdaan ngayon ng Pangulong Marcos. Sa inilabas na pahayag, sinabi nitong nagkaroon umano ng last-minute insertions at lump sum appropriations ang Bicameral Conference Committee sa kabila ng matinding galit ng taong bayan sa mga nabulgar na katiwalian. Kabilang sa mga nais ng grupo na ma-veto ang Basic Infrastructure Program at Sustainable Infrastructure Project Alleviating Gaps Program para sa mga kalsada, tulay at flood control na pawang nasa ilalim ng DPWH, gayon din ang 8.9 billion pesos na farm-to-market roads at 10 bilyong pisong presidential assistance for farmers and fisherfolk ng Department of Agriculture. Namumurong mas tumaas pa ang presyo ng produktong petrolyo kasunod ng pag-atake at pagdakip ng Amerika kay Venezuelan President Nicolas Maduro. Ayon kay Rino Abad, Direktor ng DOE Oil Industry Management Bureau, ang naturang hakbang ng Amerika ay indikasyon ng pansamantalang mahihinto ang export activities ng Venezuela. Tiniyaya ni Abad na nasa 1 hanggang 2 milyong bariles ang maapektuhan araw-araw dahil sa magiging kakulangan sa global supply, dahilan para masumipa pa ang presyo ng krudo. Umapila ang China sa Amerika para sa agarang pagpapalaya kay Venezuela President Nicolas Maduro at sa may bahay nito. Sa inilabas na pahayag ng Chinese Foreign Ministry, binigyan diin nito na paglabag sa international law ang ginawang pag-aresto ng Amerika sa Venezuelan leader. Pinatitiyak din ng China sa Amerika ang kaligtasan ni Maduro at ng unang ginang kasabay ng mariing pagkondena sa nasabing hakbang ng Amerika. Nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa Pangunahing balita, Anthony Taberna at Jerry Baha. DZRH, Pangunahing balita. Kityam Sam Sihun 734. This time check is brought. Baka kailangan nyo ng palitan ng bubong ng mga eskwelahan at ng inyong mga bahay. Buti nilang may bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology, may aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, mag-cherry loom pre-painted ka na. Oy, happy birthday pala kay Kuya Mel Magno. Wala ba tayo dyan, Kuya Mel? Kuya Wingard Domingo at kay Ate Grace Velasco. Happy birthday at magandang morning kay Tita Helen Nagales. Kuya Toby Reyes, magandang morning. At binabati natin ang ating mga taga-subaybay sa Melbourne, Australia. At pati na rin sa Sydney, Australia. Kuya Alex, kabayan, magandang morning. At magandang umaga rin sa mga taga Queensland, sa mga taga Gold Coast at Brisbane. Nandiyan si Kuyang Ernie Calagwas. Sana po'y okay na okay lang kayo dyan. Walang nagkakasakit. Yan ang importante. Walang nagkakasakit. Lalo ngayon, ang daming nagkakasakit na mga kababayan natin. Kasi lulagmay, hindi ba? Oy, baka hindi nyo pa nababalitaan itong Cherry Auto All New Tigo REV Luxury Edition. Starting at just 1.5 to 8 million pesos. Hatid ng All New Tigo Cherry REV Luxury Edition ang high-tech na features. Pogi at moderno ang itsura at siyempre sulit na sulit ang halaga. Ito ang tunay na game changer sa segment na ito. Meron po itong 1.5 liter turbo engine at ipinagmamalaking Cherry Super Hybrid System. Alam nyo ba kung gaano kahaba ang tatakbuhin ng combined EV at hybrid range nito? 1,400 kilometers lang naman. Kaya kahit na mag-road trip ka hanggang Bicol, kayang-kaya. Kaya ano pa hinihintay mo? Kuya Obet Imperio, mag-upgrade ka na. Subukan na ang Cherry Tigo REV Luxury Edition. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH, Pangunahing balita. Nandito na sila. Tuloy-tuloy ito. Mabilisan. Walang puknat.
mabilis, humahagibis. Mga RH reporters, unahin natin sa RH52 Edniel Parosa. Ang PNP daw ay naka-alerto sa posibleng mga protesta kaugnay ng US strike sa Venezuela. 52 Edniel Parosa, Kamin Edniel! Happy New Year, Katunying. Ilang milya man ang layo sa Pilipinas, hindi sinasantabi ng Philippine National Police ang posibilidad na may ilang grupong magkasa ng kilos protesta kasunod ng pag-atake ng United States military sa bansang Venezuela. Ayon kay acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., pinababantayan na niya ang US Embassy sa Maynila at iba pang critical na area para sa posibleng mga rally o gayang aktibidad. Inatasan na rin umano niya ang intelligence unit para i-monitor ang social media kung saan maaring magkaroon ng pakikayap tulad ng nangyari noong September 21 rallies. Pero sa kanyang pahayag na inilabas ngayong umaga, nilinaw ni Nartates na wala pa naman silang namomonitor na kaparehong banta. Samantala, katatapos lamang ng unang Monday flag raising ceremony ng PNP para sa taong 2026 na pinangunahan nga ng acting chief, wala pa ring anunsyo sa kung kailan magkakaroon ng formal na paggawad sa kanya ng ika-4 na estrella. Ayaw na sa MMDA na. Si General Manager Nicolas Torre III kahapon, nag-inspeksyon si General Torre sa EDSA Rehab. Pero sabi ng Camp Crame, Malacanang dapat na mag-anunsyo ng Tanning of Franks para sa bagong 4-star general. Mula rito sa Camp Crame, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Ang makisig ng Maynila, RH29 Boy Gonzales. Pinuntahan niya ang mga nagbabalik ang mga pasahero mula sa probinsya. 29 Boy Gonzales, come in boy! Marami na, Anthony, ang mga pasahero nga nagsibalikan sa Manila mula sa iba't ibang lalawigan matapos ang holiday break. Ilan sa mga bus o bus terminal sa Sampaloc, Manila particular, dito sa Florida Bus Terminal nakaranas ng dagsa ng mga biyahero mula pa madaling araw hanggang sa kasalukuyan. Bagyang bumagalan dali ng trapiko sa bahagi ng AS Lacson Avenue at malapit sa kanto ng Espanya at Erso. Dahil sa sunod-sunod ang mga pagating ng mga bus sa kanilang terminal. Ang mga nabanggit bus ay nagmula sa Northern Luzon, particular sa mga lalawigan ng Isabela, Cagayan, Apari, Tugigaraw, Ilocos at Rojas. Ayon sa pamunuan ng terminal, karamihan sa mga bus ay bumiyahe pa mula kahapon na umaga hanggang gabi at dumating sa Maynila mula madaling araw. Busod ng pagdagsa ng mga pasero, bumabagal na ang trapiko dahil sa mga nag-aabang na taxi, tricycle at mga TNBS na binuk ng ilang biyahero. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Speaking of nagbabalikan, kumusta kaya ang PITX? Katakot-takot sigurado mga dumaan dyan. Wala muna. Sige, balikan natin mamaya si Giselle Ricafort. At tanungin ko kay Giselle din kung maraming nagbabalikan dyan sa NAIA eh. Sandali lang, 15, Giselle Ricafort. Oras po natin, 7:45 ng umaga. Magbabalik po kami. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. Magandang umaga sa mga taga-PAGCOR at target pala ng PAGCOR na maging purely regulatory body na lang ang pagsapit ng 2027. Ito po ay sa sandaling maisakatuparan ng privatization sa pamamagitan ng pagbebenta sa casino Filipino assets nito. Ay kay PAGCOR Chairman Alejandro Tenco, iniintay na lang nila ang resulta ng komprehensibong pagsisiyasat ng Governance Commission for GOCCs o GCG. Oras na maaprubahan ito, susumitin na po ang panukala sa Office of the President para sa paglalabas ng executive order o pag-amyenda sa umiiral na direktiba. Ayon kay Tenco, inaasahang makalilikom ang gobyerno ng 30 to 50 billion pesos mula sa pagbebenta ng mga casino Filipino branches nationwide. Iyon. At nga pala, hindi lang po itsura ang dahilan kung ba't dapat bantayan ang timbang, kalusugan po mismo ang nakataya dyan. At alam niyo po ba, kapag sobra timbang, tumataas din ang risk ng diabetes, heart disease, at kahit na arthritis. At pag nagkasakit ka, apektado, pati pamilya. Naku, danas na danas po natin yan. Kaya ngayon pa lang, simula na ang proactive health management, lalo na't bagong taon.
maglaan ng oras para sa ehersisyo at piliin ang tamang nutrisyon tulad ng N+ Gold. Ang N+ Gold ay isang nutritionally balanced meal alternative. May 230 calories bawat baso pero puno ng protina, healthy fats at vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. Kaya kung may senior kang magulang o ikaw mismo gustong kontrolin ang timbang, magtimpla na ng N+ Gold. Isang simpleng paraan para alagaan ang kalusugan kasi yan ang tunay na tanda ng pagmamahal. Ipakita ang tanda ng iyong pagmamahal with N+ Gold. Available sa Mercury Drug Stores at iba pang leading drug stores nationwide. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Alas 7:51 na ng umaga. Balikan natin si Giselle Ricafort na nagpunta sa PITX. Pero nagpunta ka rin ba sa NAIA? Alamin nga natin ang sitwasyon sa landport at saka sa airport. Mula kay 15, Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Sa tunying patuloy sa pagdagsa yung mga pasaherong pabalik sa Metro Manila at pauwi naman doon sa kanilang mga lalawigan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange matapos yung holiday season. Ayon kay Kuling Calbasa, ang Senior Corporate Affairs Officer ng terminal, bulto ng mga biyahero yung naitala noong December 23 na pumalo sa mahigit 231,000, mahigit 182,000 namang mananakay yung dumaan sa terminal kahapon lamang habang kaninang alas 6 ng umaga halos 20,000 naman. May ilang bus company na rito yung nananatiling fully booked yung mga biyahe mula Bicol, kabilang yung Piltrangco at Amihan, pero may karagdagang bus deployment para sa mga walk-in. Noong Biyernes hanggang ngayong araw, yung pinaka-inaasahan na pagbabalik Metro Manila ng mga nagbakasyon nating kababayan dahil balik trabaho na yung karamihan sa kanila ngayong Lunes. Samantala, sitwasyon dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport, nakaabang na katunying yung mga otoridad kabilang yung CIDG at PNP Aviation Security Group para sa pagsisilbi ng arrest warrant kay Retired General Romeo Poquis na nanghikayat di umano na bumaliktad sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito Sino yan? Sino yung aarestuhin, Giselle? Si Retired General Romy Poquis Katunying, ito yung kinasuhan ng CIDG kamakailan ng inciting to sedition at rebellion na inihain nila doon sa Quezon City Regional Trial Court. So may arrest warrant pala. Ano ba yan? Available ba yan? Bailable ito. Bailable ito sa katunayan doon sa binanggit ng kanyang o bahagi ng kanyang legal team na si Atty. Ferdinand Topacio. Nasa 48,000 yung bail dito. So pagdating sa airport, poposasan tapos diretso na sa husgado. Sa impormasyon galing doon sa pinamumunuan niya na United People's Initiative Katunying, dadaling si Poppy sa Camp Carinal kung saan siya ipoproseso bago bitbitin sa korte para sa paghahain nga niya ng piyansa o ng bail posting. Okay. Thank you, Giselle. Hintayin namin ang mga follow-up mo dyan. Thank you. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Oy, sino tong magaling na aktor na hindi pa rin tumitigil sa paggamit ng marijuana? Madalas daw kinakausap ang sarili at laging mainit ang ulo. Baka inaaway niya sarili niya. Mainit ang ulo niya sa sarili niya. Aba, sino kaya ito? Kuya Boy Fabian, Atilani, may huhulaan na naman kayo. Yan po ay sa pagbabalik ng Pangunahing Balita. merong babala yung mga eksperto, tataas daw yung presyo ng krudo.
Especially dito sa pangyayari sa Venezuela at sa Amerika. Pero alam po ba nyo na ang trading po ngayon, ito po, ang oil prices po ay bumaba. Sa Asian trade, ang Brent crude ay bumaba ng 0.63%. So $60.37 per barrel. Samantalang yung pong West Texas Intermediate ay bumaba ng 0.70%. Ibig sabihin $56.92 po ngayon per barrel. Titingnan natin kung ano yung long-term effect nito itong ginawa ng Amerika sa Venezuela. Pero ang importante po, tayo ay nakatutok sa mga balita. Sa mga balita mula sa mga mapagkakatiwalaang news organizations. Huwag po tayong papatol sa mga fake news. Huwag po tayong magiging tagapagpalaganap ng mga maling impormasyon. At baka po tayo ang mabiktima niyan sa bandang huli. Ingat-ingat mga kapamilya, mga kapuso, mga kapatid, mga kabarkada, mga trolls. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.